Okay mga kapatid, welcome back po. Good morning sa lahat at God bless sa lahat sa mga nakaka-appreciate. Thank you. Buong puso po akong nagpapasalamat. At nawa, adaptan tayo ng mga biyaya na magagamit natin sa pang-araw-araw. At nawa, maging maayos na po ang ating bansang Pilipinas para sa kapakanan at ikagaganda ng ating sambayan ng Pilipino. Okay? Magandang umaga sa inyong lahat. Sandali Okay. Pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaction at opinion yung regarding doon sa sinabi ng ating Vice Presidente, Inday Sara, regarding doon sa impeachment na nakasalang o isasalang sa Senado o gaganapin sa Senado itong darating na pagpasok ng June. Okay? Bigyan natin ng reaction yan at saka kung may papasok na ayun tungkol din sa nagkalaglagan yun base doon sa sinabi ng kanilang campaign manager Toby Tiangco ng Nabutas. Okay, happyaw lang tayo doon regarding doon kung paano sila nagkaturo-turuan. Okay, doon sa ipahayag ng ating Vice Presidente na Inday Sara, nag-advise siya sa kanyang mga abogado na huwag i-technical. Dahil gusto niya talaga matuldukan yung bagay na to, yung sa impeachment niya, nagaganap sa Senado. Bagamat batay sa ating analysis o ating pangunawa, may sapat na bilang ang kanyang impeachment sa Senado. May sapat na siyang bilang. Kung iyon magmamaterialize, diba, yung bilang na yon ng mga senador na pwedeng hindi siya ma-impeach, kita naman natin yung mga pwedeng bumoto na no sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-yes. Pero nasa kanila pa rin yan, diba? Kasi totoo naman talaga na ang impeachment ay bahagi ng kanya. Political po yan. Numbers game po yan, yung impeachment po na ginaganap. Hindi po ito, kasi po ang Senado hindi naman korte, di ba? Sila ay magiging huwes regarding so, kahit sabihin mo may mga batayan sila sa kanilang mga ebidensya, pero lagi natin tatandaan, sinabi nga ng Senador Jingo Estrada, numbers game po yan. Kasi nangyari sa tatay niya yan di ba? Numbers game yan. Pero doon sa mga, di ba, na kung paano pagbutuhan, nakaka-excite to dahil unang-una may mga bago na at base doon sa interview ni Senator Rodante Marcoleta, handang-handa siya. Handa siya sa impeachment na to. Dahil sa unang-una, nung maganap ang impeachment, bahagi siya ng Congress. Nakita niya, tatanungin yung mga bagay na technical doon. Pero base doon sa pahayag ng ating Vice Presidente, ayaw niyang ma-technical. Yun ang maganda doon kasi para malaman natin kung talagang may sapat na ebidensya, makita natin kung talagang ito'y bahagi ng mga demolition job. Pero nakita naman natin talagang bahagi lang talaga ng politika to na talagang gusto nilang eliminate, di ba, ang ating Vice Presidente sa 2028 para, di ba? Yun yung mga nila. Nakita ko dito yung tinatawag na maitim na balak sa ating Vice Presidente. Meron talaga silang maitim na balak para ma-eliminate, para hindi makatakbo. Kasi base sa impeachment po, mga kapatid, wala naman pong kulong yan Dahil unang-una, ang pinakakuan talaga dyan, yung hindi ka na makatakbo sa 2028. Yun yung pinaka-plano nila. I-eliminate si Inday Sara sa darating na 2028. Dahil ang nanguna dyan, alam mo naman po, di ba, sa Congress, sa Tambaloslos, di ba? Number 1 na pumirma, di ba? Si Sandro Marcos, unang pumirma. Doon na natin nakita yung talagang, kumbaga, ibinahagi ni BP Sara yung kanyang magagawa o mga Duterte, lalo higit kay dating Pangulo, na mabigyan, kasi nawala ng yan almost hindi maipalibing yung lolo niya, pero siya pa yung unang pumirma. Nakita natin doon yung walang utang na loob. Maging sa kanyang tatay, di ba? Kunwari, di ba? Tingin ko lang ako po'y nag-opinion at nagre-reaction lang.
Kunwari, ayaw niya sa impeachment, pero yung pinakaloob nun, gusto niya rin. Kasi ganyan. Ito yung makikita natin yung mga tinatawag na pailaliman. Diba? Ganyan lang yan mga kapatid. Pero base doon sa interview ng ating BP Sara, ay gusto niyang matuloy ito. Kasi may nagpahayag yung Malacanang na hindi na interesado. Pero si BP Sara, sabi niya, tuloy nyo, bloodbath, di ba? Sabi niya, para magkaalaman. Kasi ito yung maganda sa ating Vice Presidente. May tapang at talagang gusto niyang matuldukan. Kasi nga, confidential po yan eh. Bukod tangi lang naman siyang inimbestigahan. Tapos bukod dun, naging, di ba, tagapagsuri ang Congress na hindi naman nila mandato yun. Di ba, ang COA, ang nagliliquidate yan, nag-aalam kung talaga may kuhan. At naglabas naman po ng COA ng report na clear, tamang paggastos doon sa kanyang confidential fund. Pero bakit tinuloy pa rin? Pero ang isa sa mga naging impact nito, yung nagdaang election. Di ba? Kasi sinabi na po ng campaign manager nila, Toby Tiango, naging bahagi para mawala o mabawasan ang kanilang boto dahil sa ipinilit nila yung impeachment na ayaw niya. Pero yung mga bagay na yan, alam mo mga kapatid, palusot na lang yan. Palusot na lang yan ni Toby Tiango. Para may makuhan lang. Kasi napansin ko doon sa interview niya, parang inililiis niya lang yung Pangulo. Doon sa part na yun. Na kunwari, walang alam, ayaw niya. Diba? Kasi nabanggit niya yan, pero mamaya natin talakayin niya. Ang kuhan nilang natin, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Gusto niyang ituloy. Gusto niyang matuldukan to. Ipakita, para magkaalaman na. Para talagang kuhan siya eh. Ito yung maganda sa Vice Presidente. Lumalaban ng patas. Kayo, lumalaban ba kayo ng patas? Tatanong lang po ha. Kayo, lumalaban ba ng kayong patas? Lumabang kayo ng patas. O sige, na-impeach na sa Congress yan. Itutuloy sa Senado. Siyempre, hindi mo naman maiaalis sa mga abogado ng Vice Presidente na hanapan ng technical yan. Diba? Kasi unang-una, poproteksyonan nila. Kaya ganyan. Pero, base sa pahayag ng ating Vice Presidente, gustong-gusto niya talaga. Ituloy niyo yan para magkaalaman at magkadurugan. Diba? Kung ano talaga ang layunin niyo. Kasi malinaw naman po, politika po talaga yan. I-eliminate siya sa 2028. Pero naging collateral damage yung mga tumakbo sa Senado, di ba? Sa pangunguna sa Alyansa at saka sa PDP Laban, Duterte. Pero nakita natin kung sino yung nag-top, di ba? Bagamat yung iba hindi pumasok, pero base doon sa inilabas ng NAFREL, merong discrepancy na almost 16.2 ata, na umaabot ng 18, di ba, million na may pagkakaiba ng datos o discrepancy nga tinatawag. Hindi natin alam kung sa part ng na-operate din sila doon. Pero hindi natin pwedeng sabihin na nangyari nga yun. Sila lang ang pwede. Pero yung discrepancy po, yun ang mahirap doon. Pero nakita natin kung sino nag-top. Dahil unang-una, yung mga nanalo na alyansa, hindi naman talaga, bagamat alyansa yun, pero hindi kay Bongbong Marcos yun. Ang tunay na Bongbong Marcos na kandidato, yan si Abalos. At saka ito si Tolentino. Kasi bumak out yan sa PDP Laban, di ba? Naging kwan talaga yan. Kaya iyon ang mga nakikita natin na di talaga umobra yung endorsement ni BBM dun sa kanyang kandidato sa pangunguna ni Abalos at saka ni Tolentino. Diba? Kaya nakita natin na talagang yung glamour ng sambayan ng Pilipino nakaside pa rin sa Duterte. Nagtap nga sila, di ba? Bongo at saka Bato at saka si Marcoleta, di ba? Kasabay nung endorsement do sa dalawa ni Amy Marcos at si Camille, di ba? Kaya 5-5-2, di ba? 5-5-2 ang nangyari, di ba? Do sa Pinklawan, dalawa, di ba? Do sa 5-5, di ba? Kaya doon sa figure na yon, sapat na yon para mag-no sa impeachment. Pero gusto ni BP Sara, matuldo ka na upang makita at malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang totoo. Kasi meron tayong, na-excite ako dito mga kapatid, kasi meron siyang ibubunyag o ipapasabog sa impeachment
kung sino talaga. Kasi may video siya eh. Mayroon siyang ipipresentadang video regarding niya kung sino talaga yung nagbibigay tungkol na sa tinatawag nilang sobre, yung pinalutang nila sa Congress na galing daw sa Vice President. Alam na alam kung sino, saan nagmula yung pera na yon, kung sino ang nagbigay. Yun yung mabigat. Yun yung mabigat kung sino yun. Kaya gustong-gusto niya talaga na matuloy yung impeachment. Bakit? Para mapatunayan, makita kung sino talaga ang nagkakamal ng pera. Kasi kuha na siya eh. Sa bawat interview, lalo ito si Karen Davila, di ba? Nilulutang talaga. Di ba? Kahit yung interview kay bagong elect na governor ng Cebu, di ba? Paano mo daw, kasi may questions sa confidential pa, di ba? May mga naratibo para ilutang yung mga bagay na yan. Pero pag tiningnan mo naman, confidential nga po eh. Na-clear naman po ng COA, di ba? Pero ba't kailangan ilutang sa partner? Pare kasi may naratibo sila para sirain ang vice presidente. Di natin alam kung anong mga bagay na hakbang ba. Pero iyan, malinaw na talagang para ma-eliminate ang ating vice presidente sa darating na eleksyon ng 2028. Pero handang-handa ang ating vice presidente. Mangyari man, ma-acquit man siya o ma-impeach man siya sa Senado, tanggap niya, sabi niya. Ang gusto niya lang matuloy ang impeachment. Okay mga kapatid, nakita natin yung anong tapang mayroon ang ating vice presidente at kung anong gusto niyang marating. Talagang ito may tinatawag na political will talaga to. Kaya sinasabi ko mga kapatid, ito yung kakaibang, sabi nga, di ba meron siya sinabi, ngayon lang kayo nakatapat ng kalaban na ganito. Kumbaga, kakaibang kalaban sa politika, kay BP Sara. Ibang kalaban ako, sabi niya, di ba? Hindi niyo pwede yan. Kaya nakakatuwa, nakaka-excitement tungkol sa impeachment na yan. Kung sino yung makikita natin na kung talagang sinong may laman doon sa mga bago at sa luma mga senador, highlights doon kung sinong may laman. Kaya mga kapatid, abangan natin. Okay mga kapatid, sundan natin doon sa yung laglagan fortune ng mga alyansa doon sa sinabi ng Congressman Toby Chanco na naging campaign manager ng alyansa. Pinalilitaw niya, ito quote lang kasi meron ako nilista rito. Dali lang Ito kasi ang ginawa ng ito. Parang kwento tinatawag na daw siya. Makita natin dito na ang nangyari nung sa alyansa kumbaga na-damage yung tinatawag na naibenta, sabi niya, naibenta yung political capital ng Pangulo. Bakit? Mabigat po yan. Kasi unang-una, pinalilitaw nila na ayaw ng Pangulo yung nangyayari. Diba? Ayaw niya. Pero yung bahagi lang, mga palusot nyo lang po yan. Na wala daw kinalaman ng Pangulo tungkol sa impeachment. Kasi na collateral damage sila doon sa part na yun. Yun daw naging dahilan, sabi ni Congressman Toby Chanco na campaign manager ng alyansa. Doon daw naapektuhan at saka yung pagdala sa Hague ng dating Pangulo. In-advise niya na gano'n na hindi talaga, sabi niya, kumbaga, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong ipilit yung impeachment kasi maapektuhan. Pero itinuloy niyo pa rin. Pero ibahagi ng mga palusot na lang ito mga kapatid. Pabahagi ng palusot na lang nila to na hindi raw gusto. Kasi nga, base doon sa may pumunta, kinausap daw siya ng isang dalawang nagmula sa Kitambalos-Los. Kailangan daw i-release na conditional, di ba? Conditional na mga na ipangako doon sa mga pumirma sa impeachment. Sinabi niya daw sa Pangulo, sabi daw ng Pangulo ay hindi pwede yan, wala naman tayo ipinangako ganun. Diba? Pero base doon sa sinabi ng amiseryo ng Tambalos-Los, ibigay na daw yung conditional na pangako doon sa mga pumirma sa impeachment. Pero bakit? Kasi sabi nga, hindi pwede hindi nyo ibigay yan kasi naipangako na natin yan. Tandaan nyo, naipangako na natin. Meaning,
bahagi, bagamat nagtatanong lang tayo mga friend, tapos palilitawan nila, walang kinalaman ng Pangulo. Ipinangako nyo yan eh. Kaya nga kinukulit na kayo eh. Base doon sa sinabi ni Congressman Tiangco, kailangan daw, sabi niya, ay sir, tingnan muna natin kung legit yung mga project na yan. Hindi nyo wala, kayo naman mga kapatid, diba? Paano mong sasabihin hindi legit? Dumaan na sa GAA yan. Nakakuha na sa GAA yan. Meaning, masalimuot yung pagproseso sa GAA, yung mga project na yan, kumbaga yung mga conditional na kuhan yan. Diba? Bahagi na yan. Ba't kailangan mo pa isabihin kung legit yan? Diba? Ibig sabihin, napag-usapan nyo yan. Kaya nga, ibigay nyo na dahil naipangako na natin to. Natin to. Meaning, bahagi siya ang BBM sa mag-uusap regarding do sa mga inilaan na pondo do sa mga conditional para pumirma sa impeachment. Pero dahil sa naging collateral damage nga po yung nagdaang eleksyon sa mga kandidato nyo, pinalilitaw ng, di ba, ng ating congressman, campaign manager ng alyansa na wala daw kinalaman ng Pangulo, di ba? Palusot nyo lang yan. Bahagi rin po kayo dyan. Kami opinion ko lang po yun, mga kapatid. Opinion ko at reaction ko lang yun. Na talagang bahagi kayo doon. Bakit? Yung salitang naipangako na natin yan. Di ba? Ang linaw nun. Naipangako na natin yan. Kailangan ibigay na natin yan. Doon sa mga pumirma. Meaning, kasama po kayo doon. Dangan nga lang, siguro, gusto nyo lang ilihis yung mga bagay na yun. Dahil, na collateral damage kayo regarding sa nagdaan eleksyon. Tinamaan kayo doon eh. Di ba? Siyempre, yung iba nyo hindi nanalo. Di ba? Sinisingil na kayo. Pero, ang matindi doon, kung may sumingaw nito o may sumigaw regarding doon sa napag-usapan. Di ba? Pero, iyan bahagi ng kumparin niya. Siyempre, estratehiya nila yan. Gusto nilang mailihis yung mga bagay na usapin na yan doon sa Pangulo, di ba? Kasi lilitaw na talagang mayroon kayong plano tungkol sa impeachment na BP Sara. Bagamat maliwanag ang pahayag ng Pangulo na ayaw niya, pero iyo'y bahagi lang ng kanyang mga bulaklak na pananalita. Pero yung ilalim nun, bahagi pa rin. Kasi malinaw naman yung salita na sinabi, di ba? Ibigay nyo na yung condition kasi naipangako na natin yan. Natin yan. Ibig sabihin, bahagi po kayo. Maliwanag po yan. Okay mga kapatid, na sana nabigyan natin ng kaunting opinion at reaction. At doon lang tayo sa tinatawag na realidad. Yung mga nangyayari na talagang na damage control sila doon. O na collateral damage yung kanilang kandidato regarding doon sa impeachment na naganap sa Congress kay BP Sara. At doon sa pagdala sa Hague ng dating Pangulo. Yun ang talaga matindi. Kaya nga lang yung iba, di ba? Kaya nakita natin doon yung tinatawag na sabi nila wala na daw tao, yung Duterte. Gadon, di ba? Wala ng tao, si Duterte, yung mga Duterte. At hindi naman nanalo yan sa Davao. Tingnan mo naman, di ba? Overwhelming. Tapos yung sinabi niya regarding kay Marcoleta na walang pagkukunan ng boto, hello, Gadon. Saan na ang pagbumukha mo? Wala ka na may harap sa sambayan ng Pilipino dahil yung analysis mo tablay. Bakit? Tinutuldukan mo di ba? Hindi mo naiintindihan, hindi mo nalalaman na si Marcoleta ay INC. Ba't sasabihin walang mapagmumula ng boto? Maliwanag po yan. Bakit? Aso ka di ba? Nagpapakaaso ka sa administrasyon na to. Samantalang yung trabaho na ibinigay sa hindi mo nagagampanan. Pumapasok ka sa isang party na hindi mo namang linyada. Kumbaga, doon ka sa yung kahirapan ba? Sorry nabubulo. Yung kahirapan, tungkol sa kahirapan, solusyonan mo. Dahil diyan ka itinalaga. Nilikha yung departamento mo yung para magkaroon ka lang ng pwesto. Pero hindi mo bagkos, sumasali ka doon sa isang party na hindi mo naman linyada. Yan ang malinaw doon. Kaya ano pang mukha ang mayaharap mo sa sambayan ng Pilipino? Di ba? Ibig sabihin, yung sinasabi mo na, di ba, mahilig ka magsabi ng bobo, lumilitaw, bumabalik, at nagbabounce sa'yo. O, paano na yan, di ba? Yung sinasabi mo na yan, saan pang mukha? Ano pang mukha ay iharap mo sa bayan ng Pilipino? Yung mga bagay na sinabi mo. Di ba dismaya? Bakit? Isang dating abogado naman, okay naman, maayos naman, malinis ko naman siya, kumbaga, may kakayahan, pero nagpapakaaso
sa isang parte na hindi binabalanse kung hanggang saan yung kakayahan niya, di ba? Yung magsasalita ka ng ganyan, ayan, di nag-bounce sa pagmumukha mo, di ba? Ganyan lang mga kapatid. Okay, yung mga bagay na yan, tingnan natin, so far excited tayo sa kaganapan sa Senado dahil may ilan na bago na pumasok, di ba? At yung mga bagay na yan, alam ko, base sa aking opinion, ay mayroong numbers si BP Sara para maging hindi siya ma-impeach. Pero iyo'y aabangan para natin kasi sila magkukanya. Sila yung hurado sa Senado. Kung ano man naman. Pero malinaw na politika po ito. Ang impeachment ay may may numbers talaga. May numbers game talaga yan. Kapag nakuha mo na yung numbers yan, kahit may mga tinatawag na evidence na kuhan. Kasi ganyan po yan, politika po yan. Lalong higit ngayon, di ba? Na parating na yung 2028, makikita natin, abangan natin yung unang taon. Bakit? Yung BBM administration o si BBM, magiging lame duck na lang po yan. Ang daming kakasyan. Iyon ang isa sa mga abangan natin. Sana nga, yung ating analysis maging ganap man o hindi, basta nag-opinion lang tayo at nagkaroon lang. Pero gano'n naman talaga, yung paalis na presidente, nagiging lame duck na lang. Pero kakaiba doon sa dating Pangulo na PRRD, hanggang sa bumaba siya, napakataas ng rating. Yun lang mga kapatid, at nawa, nabigyan natin ng kaunting opinion at reaction. At God bless sa lahat, at nawa, maging maayos na po ang ating bansang Pilipinas. At pagtulong-tulungan natin na umunlad, part sa ating mayaambag. Nawa, maging maayos po. Salamat at God bless lahat. Ingat po tayong lahat.